I am officially announcing the permanent termination of our talks between the government panel and the Communist Party of the Philippines. Bagaman higit isang taon na mula nang iproklama ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanselasyon ng formal peace talks sa pagitan ng pamahalaan at Communist Party of the Philippines, formal na inanunsyo ng punong ehekutibo ang permanenteng pagpapatigil sa naturang negosasyon. Dagdag pa nito, hindi na rin niya ikukonsidera ang anumang pakiusap upang baguhin ang kanyang desisyon at sa susunod na umanong Pangulo ng bansa makakaasa ng negosasyon ang mga makakaliwang grupo. Ginawa ng punong ehekutibo ang pahayag ng pangunahan ng ika-122 anibersaryo ng Philippine Army sa Taguig City kagabi. I am no longer entertaining any interventions or maybe persuasions in this democratic state of the Republic of the Philippines. My sense is that you can maybe talk to the next president of this republic one day. Kamakailan, binawi na rin ng Duterte administration ang appointment ng mga miyembro ng Government Negotiating Panel na pinangunahan ni Labor Secretary Silvestre Bello III. Subalit paglilinaw naman ang tanggapan ni Presidential Peace Advisor Carlito Galvez at ng Malacanang. Bahagi ito ng paghahanda sa mga bagong inclusive panels para sa localized peace talks. Naniniwala naman si CPP founder at NDFP Chief Political Consultant Jose Maria Sison na huwad ang naturang localized peace negotiations na kontrolado umano ng militar. Sa isang pahayag, sinabi rin itong maaaring ituloy ang peace negotiations sa ilalim ng bagong administrasyon dahil hindi naman anya mananatili sa kapangyarihan sa mahabang panahon si Pangulong Duterte. Bunsod nito, palalakasin anya ng mga makaliwang grupo ang kanilang puwersa upang makadepensa at nagbanta ng mas maigting na gyera. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Philippines.